Sa likod ng ingay ng ating araw-araw na buhay, may isang krimeng tahimik na patuloy na lumalaganap. Human trafficking. Libo-libong biktima, mga bata, kababaihan, maging kalalakihan, ay nakulong sa takot, pang-aabuso at katahimikan. Hindi lang ito isyu ng mundo, kundi nangyayari rin dito sa ating lipunan, sa mismong paligid na ating ginagalawan. Ngunit, kung magsama-sama tayo, kaya nating ilantad ang katotohanan at lumaban sa krimeng ito. Ito ang aming kwento, ito ang ating laban. Sa kabila ng mga batas at programa laban sa human trafficking, nananatiling napakalaki pa rin ito ang suliranin sa ating lipunan. Ayon sa mga ulat, tinatayang 859,000 Pilipino ang nabibilang sa modernong pag-alipik. Sa nakaraang taon lamang, mahigit 1,200 biktima ang natuklasan ng ating pamalaan. Mga babae, lalaki at maging mga bata. Hindi lang ito tungkol sa prostitusyon, kasama na rin ang sapilitang paggawa, pang-aabuso sa migranteng manggagawa, at ang online sexual exploitation, na kung saan ang mismong mga kabataan ang nagiging biktima. Ngunit, paano nga ba ito nakaka-apekto sa tao at sa lipunan? Narito ang ilan sa kanilang mga pananaw. Sa tingin mo, bakit maraming kabataan ang bibiktima ng human trafficking? Marami po kasi ang natakot sa mga pangakot sa bahay at ipas sa mga ito. Pero hindi nila alam, gumagamit ang palasira para sa masama. Sa palagay mo, paano naapektuhan ng human trafficking ang pamilya ng biktima? Ito para sa mga pamilya. Hindi lang nawawala ang mahal nila sa buhay, hindi dumadaan din sila sa takot at kagustuhan. Ano ang iyong masasabing mensahe tungkol sa issue ito? Kailangan po tayong maging maingat, lalo na sa mga paggamit ng social media. At dapat din tayong makikita para sa hindi na madagdagan ang mga biktima. Ito ang katotohanan. Ang human trafficking ay hindi malayong issue. Nandito ito sa ating komunidad na patuloy na sumisira ng buhay at kinabukasan. Habang nanatili tayong tahimik, mas marami pa at dumarami pa ang mga nagiging biktima. At naganap rin kami ng mga iba pang datos sa internet at makita namin itong rami ng biktima sa magkaibang kasarian. Ito ay datos na gawa ng galing sa UNODC o United Nations Office on Drugs and Crime. Pinakita sa datos na ang kasariang may pinakamaraming biktima ng human trafficking ay ang mga babae at sinusundan nito ng mga lalaki at ipinakita rin sa datos na pati ang mga batay ay nagiging biktima na rin. Pagkatapos naming mag-interview ng 20 individual, lumabas sa mga datos na ito. Makikita sa graph ang mga pangunahing dahilan ng human trafficking. Una, ang kakulangan sa gabay ng magulang. Kapag kulang ang oras at atensyon ng magulang, mas nagiging bukas ang mga kabataan sa panlilinlang at panganib. Ikalawa, ang kakulangan sa edukasyon. Ang kawalan ng sapat na kaalaman ay nagiging hadlang para makilala nila ang mga mapaninlang na taktika ng mga traffickers. Pangatlo, ang maling paggamit ng teknolohiya. Sa modernong panahon, ginagamit ng mga sindikato ang social media at internet upang akitin at linlangin ang kanilang mga biktima. At higit sa lahat, ang kahirapan ang pinakamalaking ugat ng problema. Dahil sa matinding pangangailangan
marami ang napipilitang tanggapin ang mga alok na kalaunay nagiging simula ng kanilang kalbaryo. Ipinakita ng datos na ang human trafficking ay hindi lamang usapin ng krimen, kundi isang malalim na suliraning panlipunan na nangangailangan ng sama-samang solusyon. Bilang isang guro na may kaalaman sa human trafficking, paano mo nakikita ang epekto ng human trafficking sa hinaharap ng ating bansa? As one of the teachers here in Rosario, Agusan del Sur, mahalagang may malalim na kaalaman sa isyong human trafficking at malinaw kong nakikita ang malawak at malalim nitong epekto sa hinaharap ng ating bansa. Hindi ito simpleng krimen lamang, kundi isang sistematikong pagyurak sa karapatan ng pantao, dangal at kinabukasan ng mga biktima. Karamihan sa kanila ay mga kabataan. Bilang isang tagapagturo, masakit sa akin ang makita kung paanong ang mga kabataang dapat ay nasa loob ng silid-aralan upang matuto at mag-aral ay napipilitang isuko ang kanilang kinabukasan sa ngalan ng pananamantala at pang-aabuso. Ang human trafficking ay direktang sumisira sa kinabukasan ng mga kabataan. Kapag ang isang bata ay nawala ng karapatang mag-aral at mamuhay ng malaya dahil siya ay biktima ng trafficking, nawawala rin ang oportunidad niyang makapag-ambag sa pag-unlad ng lipunan. Sa ganitong paraan, ang bansa ay nawawala ng potensyal na manggagawa, profesional, leader at produktibong mamamayan. Isa itong tahimik ngunit malakas na salik sa pagbagal ng progress ng ating bayan. Dagdag pa rito, ang human trafficking ay naglalim ng kahirapan at nagpapalawak ng hindi makapagpantay-pantay na lipunan. Sa halip na magkaroon ng patas na pagkakataon sa buhay, ang mahihirap at walang sapat na edukasyon ay mas nagiging beneficiable sa panlilinlang at pang-aabuso. Sa ganitong kalagayan, paulit-ulit lamang ang sigulo ng kahirapan sa maraming pamilya at komunidad. At habang ang problema ay patuloy na lumalaganap, mas lalong nabubuo ang mga puwang sa ating lipunan sa edukasyon, ekonomiya at sa hustisya. Yun lang at maraming salamat. Kung susuriin, walay ang mga dahilan ng human trafficking. Ngunit, magkakaugnay ito ang kahirapan, kakulangan sa edukasyon at maling paggamit ng teknolohiya. Habang may mga taong handang man lamang, palaging may mamumuksa at magiging biktima. Kaya't malaga natin simulan ang laban hindi lang sa batas, kundi pati na rin sa kamalayan at mga pagkilos ng bawat isa sa atin. Sa mga datos na ating nakita, malinaw na hindi lang simpleng krimen ang human trafficking. Ito ay mas malalim na epekto sa ating lipunan. Una, ito ay isang suliraning pang-ekonomiya dahil sa kahirapan, maraming Pilipino ang nagiging vulnerable sa mga pangakong trabaho na nauwi sa panlilinlang. Ikalawa, ito ay suliraning panglipunan. Nasisira ang tiwala ng mga pamilya at mga kabataan. Kabataan ay nawawalan ng pag-asa at kinabukasan. At higit sa lahat, ito ay paglabag sa karapatang pantao, karapatang mabuhay ng pamilya ng malaya at ligtas. Kung gaano kalalim ang sugat na dulot ng human trafficking, ay ganoon din kalaki ang ating responsibilidad upang ito ay sugpuin. Ang solusyon ay hindi lamang nagsisimula sa pamahalaan, nagsisimula ito sa ating lahat. Una, dapat palakasin ang edukasyon. Kapag may sapat na kaalaman ng kabataan at ang pamilya tungkol sa modus ng human trafficking, mas magiging ligtas sila. Ikalawa, pagbabantay sa online platforms. Kailangan ng mas mahigpit na regulasyon at aktibong pakikilahok ng mga magulang sa mga kabataan tungkol sa social media. Ikatlo, pagtutulungan ng pamahalaan, paaralan at komunidad. Sa pamamagitan ng kampanya, seminar at aktibong suporta, mas marami tayong maliligtas sa bingit ng panganib. Sa tingin ninyo, paano makakatulong ang ordinaryong tao laban sa human trafficking? Simple lang po, maging mapagmatsyag, huwag magbulag-bulagan at agad magsumbong kung may kahinalang-hinalang tao o pangyayari, malaking bagay na bawat isa ay nakikialam. Sa huli, ang laban kontra human trafficking ay laban ng bawat Pilipino.
Hindi ito matitigil kung mananatili tayong tahimik. Kailangan nating ipaglaban ang karapatan ng mga naaabuso at bigyang boses sa mga walang boses. Tayo mismo ang magsasabi na tama na, sapat na. Dahil sa pagkakaisa, doon nagsisimula ang tunay na kalayaan. Sa ating paglalakbay sa dokumentaryong ito, natuklasan natin na ang human trafficking ay hindi lamang numero o ulat sa balita. Ito ay mga buhay, mga kabataan,